dahil nga, di mo ina-expect na, ang tawag doon na, eto yung gusto mong regalo, tapos may something na magbibigay sa'yo. Amen po ba? So now dito, ang sabi dito, no, makikita natin yan, when the star caught their attention, they went on doing journey to find the newborn king of the Jews. Amen. So hindi po sila, amen, hanggang may pagalitang kamelyo, imagine niya itang 800 to 900 miles. Isipan niya, kamelyo lang yung kanilang sinakyan. Imagine niya itang kamelyo. 800 to 900, ay pa kaya makalwal dila ito. Hindi ba kaya labas yung dila, no, nung kamelyo? Kasi 800 to 900 miles yung lakbayin ng mga wise men. Amen po ba? But hindi nila inalintana yun. No po? Yung goal nila is makita nila, no po, itong hari na ipapanganak sa sabsaban. At alam mo yon, nung makita nila, no, ang ating Panginoon, nawala yung pagod. Amen po ba? Parang ganito. Sabi ni nanay, manos kang pinggan, yung bala kaya ka. Ha? Di ba? Pag sinabi na pag sinabi na, akong bahala sa'yo. Ine-expect mo lang, 50 pesos, bibigay pala sa'yo, 1,000. Yeah? Matutuwa ka, di ba? So parang ganun yung sitwasyon, no? Ng mga ano. So makikita po natin dyan, hindi sila, ang tawag doon, hindi sila nag-hesitate, hindi sila, ang tawag doon na, nanghinawa doon sa nilakbay nila. Amen? Bakit po? Kasi meron silang goal. Amen. Ano yung goal nila? Makita yung bata sa sabsaban. At makita nila, mapatunayan nila, no po, na yung balita at yung propesiya ay mapapatunayan nila yung katotohanan. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? And sabi dito, Christ's life was characterized by giving. No, ang sabi dito, when Jesus began His ministry, no, makikita natin yan, yung unang event in His life, no, yung pong pagde-demonstrate about giving, no po. So makikita po natin yan, nung po ang ating Panginoon nagsimula na siyang nag-ministry, no po. Ang sabi ng Bible, time, ano pa? Oras, even. Ang sabi ng Bible, kung saan-saan siya nagpupunta, amen, para mangaral ng salita ng Panginoon. At eto pa, no po, hindi siya tumigil na maglakbay hanggat hindi niya natagpuan yung 12 disciples. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? So makikita po natin dyan, amen, yung buhay na ibinigay ng Panginoon, buhay, oras, ano pa? Ang tawag doon, buhay, oras na ibinigay ng Panginoon. Eto pa, event, no? Yung mga pinagaling niya, no po? Yung mga may sakit, no po? So makikita po natin diyan, no po, yung buhay ng ating Panginoon, no? Makikita natin diyan paano niya dinemonstrate niya, no po, yung kanyang pagmamahal, no po, at pagmamalasakit po, amen, sa sangkatauhan. Nandiyan po pa tayo. Makikita natin yan in John chapter 4, verse 4. Ang sabi dito, kailangan dumaan siya sa Samaria. So, He gave Himself in training the 12 disciples. Sabi dito, no po? Ibinigay niya, no? Sabi dito, ano-ano yan? He gave Himself, sabi niya, in teaching the truth. Amen? Binigay niyo ba? Habang siya ay nagtuturo. Alam mo, kaya po ang nangyari dito, yung mga Pharisees and Sadducees, di ba, ginagawa na siya ng issue. Bakit? Kasi alam nila, yung tinuturo ni Jesus ay totoo. Tama po ba? Kumbaga, ang tawag doon, yung kanilang mga pride. Amen? Yung mga pride nila, nasasagasaan. Amen po ba? Dahil po sa pagtuturo ng Panginoon. Kaya nga ang nangyari, kung ano-ano yung mga issue po, no, na ibinigay po, ibinato po sa Panginoon. Kaya nga po ang nangyari, kanino po nagmula, bakit napako siya sa krus? Dahil sa mga Pharisees and Sadducees. Dahil dun sa mga marites po. Amen? Yung mga sinasabi po nila, no po, na against sa Panginoon. Kaya ang nangyari, no po, lumaki yun. No po, yung issue na yun. Hanggang po doon sa dumating po yung pagkakataon, no po, yun na po, yung pagkakataon na uhulihin ng Panginoon, no po. At makikita po natin dyan, no po, na talagang natuwa, no, yung mga Pharisees and Sadducees that time. Why? Because parang feeling nila, totoo yung kanilang mga sinasabi. Amen? Parang ganito, di po ba? Nung pong uhulihin ng Panginoon, di ba? Ang ginawa nung isang ni Pedro, no po, di ba, inano niya dahil kinukuha si Jesus, sasaktan. Anong ginawa ni Pedro? Humarang siya. No po? And then ang nangyari, dahil nga tinaga ni Pedro. May sabi ng Bible, nawala yung isang di ba? Itang palubog na. Di ba? Nang gawa ng Jesus. Alam mo yon, no? Nasa sitwasyon ka na ang tawag doon, do or die na, no po? Pero sabi ng Bible, anong ginawa ni Jesus? Kebi niya pa rin, yung natanggal na tenga. Nakagawa pa siya ng himala. No po? Ano sabi ng Sadducees? Ano sabi ng mga Pariseo?
Sabi naman totoong may tagayan eh. Di ba? Parang minsan tayo, naman totoo eh. Naman totoong Lord, magpagaling eh. Di ba? Minsan ganun tayo. Hindi naman totoo si Lord, nagpo-provide eh. Diba? Hindi naman totoo na si Lord, nagpapagaling siya, hindi totoo yun. Kung minsan parang ganun din tayo. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At makikita po natin dyan no, po, na kung paano po naging powerful. Amen? Yung pagmi-ministry ni Jesus. Why? Because of the heart of Jesus. Sabihin mo sa katabi, because of the heart. Amen po ba? Kapag alam mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, ano man yung pagdadaanan mo, ano yung mga sitwasyon, hindi ka titingin sa tao. Kung mahal mo ang Panginoon, kung si Lord Jesus tumingin sa tao, yung pong propesya sa kanya, no po, kung tumingin siya doon sa kahinaan ni Judas, tumingin siya sa kahinaan ni Peter, tumingin siya sa kahinaan ng mga tao na pinagaling niya, at the same time po kinutya siya. Amen. Meron po bang kaligtasan na tayo marireceive ngayon? Wala. Amen po ba? Pero ano sabi ng Bible? Tiniis niya for the sake ng bawat isa sa atin. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po ang sabi dito, itinuro ng Panginoon, ano yun? Yung katotohanan. Kaya nga po sabi ng Bible, the truth shall set us free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sa pamamagitan ng katotohanan na itinuro ng Panginoon, tayo ay lubusang pinalaya. Amen? Nandyan po ba ang bawat isa? Amen po ba? So makikita natin dyan, no po, na kung papaano po, no po, talagang nagturo siya. No, ang sabi doon, nagturo po ang Panginoon. He started sharing the truth at the age of 12 years old. Ilang taon na po tayo ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, ilang taon na tayo? Ilang na taon na tayo nag-RRF? May bunga na ba? Hoy, ba't wala pa? Amen? Amen po ba? Sabi dito, nung nag-start po nag-preach si Jesus in Jerusalem, amen, is 12 years old. Ilang taon na po tayo? Ilang taon na po tayong nasa RRF? Meron na po ba tayong na-disciple? Meron na bang papalit sa atin? Sabi mo sa katibo mo, meron na ka na bang kapalit? Amen po ba? May kapalit na ba si Ma'am Jera sa Kupang? May kapalit na ba si Ma'am Shi sa Gemasan? May kapalit na ba si Tita Sha sa Kakutod? May kapalit na ba yung mga sa online natin? Hallelujah! Sabihin mo sa kabi mo, galaw-galaw. Amen po ba? Amen po ba? At kailangan, sabi ko nga, katulad nung sinabi ko nung meeting, no, po, kailangan, amen, pag nagdi-disciple tayo, yung goal natin, hindi lang basta magturo. Amen? Hindi lang basta magturo. Amen? Yung goal natin, magturo ka at the same time, mag-disciple ka. Pag sinabing mag-disciple, meron kang mailalabas na katulad mo o higitan ka pa. Kasi si Jesus ganun yung ginawa niya. Hinanap niya yung 12 disciple, tinrain niya. Kaya nga nung nag-ascend na ang Panginoon, anong ginawa ng mga disciples? Anong ginawa nila? Ginawa nila kung ano yung nakita sa Panginoon. Ngayon ang tanong, ilang taon na tayo sa RRF? Ano yung plano, no po, sa mga dinidisciple natin? Lord, bigla lang nahihimik. No po? Kaya nga totoo yung sinasabi ng isang pastor hindi sa dami. No? Hindi sa dami ng miyembro sa church na masasabi mong nag-grow ang church. Para sa akin po, ang yung isang church na nag-grow, amen, yung mga disciple nag-grow. Numbers, praise God, and even sa mga tao na dinidisciple natin. Why? Kasi doon po mangyayari, mag-expand ang karyaan ng Diyos dahil doon sa pagdidisciple natin. Now, kung wala tayong natitrain, wala tayong natidisciple, paano po mapupulfill yung expansion ng territory ni Lord dito sa planet Earth sa pamamagitan ng bawat isa sa atin? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po dito makikita natin dyan, nagturo ang Panginoon about sa katotohanan and anong age siya noon? 12 years old. Amen po ba? And sabi din, he sat in the temple. Siya ay umupo sa templo. Nandoon yung mga Pharisees and Sadducees. Amen po ba? At ang sabi dito, makikita natin dyan, wala siyang, kumbaga, kahit ano sabihin ng mga Pharisees and Sadducees, kung alam niya na ito yung katotohanan, sinasabi po ng Panginoon. And now, tayo po, amen po ba?
habang tayo ay naglilid, habang tayo ay nagmiminis, naniniwala po ako kasama natin si Lord. Sino po yung kasama natin? The Holy Spirit is talking with us. The Holy Spirit, when we receive the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay, hindi na tayo nilubayan ng banal na Espiritu. Kaya nga po kung minsan feeling mo na wala yung Holy Spirit sa iyo, dahil nga po kung minsan doon sa mga nagagawa po natin. Kaya feeling natin, nagkakaroon po tayo ng guilt feeling dahil nga po minsan doon sa mga bagay na nagagawa po natin. Pero ang banal na Espiritu, hindi po tayo iniiwan. Amen? Nandyan po lahat ng mga may conviction ng banal na Espiritu na nandito. So ang banal na Espiritu po ang nagtuturo sa atin. At kapag po ang Holy Spirit po, dinala tayo doon sa lugar na kung saan magbabahagi po tayo ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin. Ang banal na Espiritu po ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan po kung paano po natin may handle ang mga conflicts, lalo na po sa mga RRF natin. Nandyan po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan natin. Amen po ba? Kaya makikita natin dyan, when Jesus began His ministry, every event in His life, sabi dito, nagde-demonstrate po yung spirito po ng Christmas, espiritu po ng pagbibigay. Amen? Sabi dito, number 2, He gave time to study the Word of God. From the time He was a boy until He was 30 years old. He, sabi dito, be fully equipped to begin His ministry, teaching God's Word. Amen po ba? Ito po madalas sinasabi ko sa mga tinuturuan ko sa Bible study. Po? Kapag sabi ko, kung gusto mong matuto sa pag-e-exhort, wala kang ibang gagawin kundi magbasa lang ng salita ng Diyos. Wala na pong iba. Ang pagtuturo po sa cell group, amen, hindi po kailangan munta kaking salamin, practicean mo. Hindi po. Kapag nagturo ka ng cell group, ang dunong mo nanggagaling po yan through the Word of God. Yun po yung sikreto pong binigay ko sa mga mapalad po. Sabi ko sa kanila, wala kayong ibang gagawin. Sabi ko, kundi magbasa ng salita ng Diyos. Sabi ko, at kapag sabi ko sa kanila, naging hobby nyo na yung pagbabasa ng salita, lahat ng mga ituturo nyo sa cell group, manggagaling yan sa salita ng Panginoon at yung conviction ng salita ng Diyos sa mga puso natin. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Kasi po naniniwala ako, kung ano lang, kasi si Jesus ganun ginawa, kung ano lang po yung binabasa natin, yun po kasi yung maitatanim po natin. Parang seed po yan ang nagtanim. Amen? Yun po yung maitatanim sa atin. Amen po ba? Kaya nga po ang nangyayari, kung kahit sino po yung makakakarap natin, alam po natin paano po tayo sumagot. Why? Because alam natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, He gave time. Sabihin mo, nagbibigay ba ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Lahat po nagbibigay ng oras, magsabi ng Hallelujah. May naya po. Ayan po. Makikita po natin dyan doon sa He gave Himself in training the 12 disciples, Matthew chapter 28, 18 to 20. One of my favorite verse. Amen? Yan po ay isa sa mga paborito kong verse, and then sa Matthew chapter 10, 7 and 8. Amen. Yan yung mga isa sa mga paborito ko kasi po yan ay nakapatungkol po sa evangelism. Amen. Paghayo po. Amen. To proclaim, to share the gospel in all nation. Amen. And sabi dito, He gave Himself, He gave Himself away in friendship. Amen? So makikita po natin dyan, kahit siya ay naglilingkod, siya po ay nagmiminang, meron pa rin siyang kaibigan. Kaya nga po, naging matalik niyang kaibigan. Sino po? Si Lazarus. Isa sa mga iniyakan ng Panginoon nung malaman niyang namatay si Lazarus. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? So, makikita natin yan in John chapter 11, po. So, ang sabi doon, Jesus was always, sabi niya, pouring Himself into the lives of others. When He came to the home, especially yun po sa account na yan sa John 11, nung po si Mary and si Martha. Amen po ba? Anong ginawa po nung nagpunta po yung mga kapatid po ni Lazarus, di po ba? Nung po namasyal si Jesus doon, di ba? Anong ginawa nila? Ano pong ginawa ni Mary? Siya po ay nakinig. Siya po ay tumabi po sa paanan ni Jesus. Why? Si Martha, busy yang manggogo ang kalame. Busy yang gagawang suman, mangudkud-ngungot. Amen?
Kaya nga sabi na, habang si Mary, alam niyo po, makikita natin dyan, sinamantala ni Mary yung pagkakataon na makinig sa paanan ni Jesus. Alam mo yung mentality niya, bakit? Kasi hindi niya alam kung kailan uli babalik si Jesus doon. Amen po ba? Kaya yung mga RRF members po natin dyan. Amen po ba? So, hindi po natin alam kung ano yung nangyayari araw-araw. Amen? It's opportunity po. Kapag po sinabi ng mga RRF leader o yung mga pastor natin na papasyal kami sa inyo, so buksan po natin yung ating mga pintuan para sa kanila. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At ang sabi po dito, no, ibuksan po natin yung ating mga pintuan para po sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Basta't po, yan ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Yan po ay mga servant. Yan po ay mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? So makikita po natin dyan. Anong ginawa ni Mary? Siya po ay nakinig. Sabihin mo sa katabi mo, biyasa kang makiramdam. Amen? Kapag sinabi ng pastor ninyo, ng pastor na ito yung gagawin, matuto po tayong makinig. Amen po ba? Amen? Kung gusto nyong ma-promote, mabiyasa kayong makiramdam. Ala ko pang even sa anumang klaseng trabaho, even sa public and private, amen? Kapag nagtrabaho ka, kung gusto mong ma-promote, mumunan din, kailangan. Siyempre, kapag sumusunod ka, ibig sabihin, masipag ka. Tama ba? Tama ba? So, ganun po sa mga di ba? Kung gusto mong promotion, so kailangan, sabihin mo sa katabi mo, ang sekreto dyan, biyasa kang makiramdam. Ano po? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Okay. Na isa pong example dito, siguro po iano ko po. Meron po akong kakilala, no po, mga naging boyfriend po ng kapatid ko. Na-meet ko po 'yon. Ano siya? Masanting yang lalaki. Masanting yun pa yung artista, no po. Yung trabaho ng bata na yon dati, nag-apply po siya sa Jollibee, no po. Sa Jollibee. Ang trabaho po doon, crew siya. No po. Now po, ang nangyari po, base po doon sa kwento ng kapatid ko, mula po daw pumasok siya sa Jollibee, kung ilang taon po siya, hindi siya na-late sa trabaho. Ngayon, nangyari, dahil nga po, yung trabaho, imagine, yung trabaho niya, crew, di ba? Pero alam nyo ba, hindi alam nung doon sa Jollibee, na pati pala yung pagluluto, tinitingnan niya. Gusto nyo naman. Ngayon, ang nangyari, ito na. Na ano siya, kumbaga, di ba merong merong mga sa Jollibee, merong mag-end contract, di ba? Siya, ang pinagtataka ng mga lagi siya, for example, tapos niya yung kontrata niya, itatransfer siya sa ibang Jollibee. No po. So, ang nangyari po, dumawak yung kaalaman niya. Alam niyo ngayon ang trabaho niya. Manager niya. Wala siya sa Jollibee. Pero naging chef siya sa barko. Bakit? Dahil lang sa tinitingnan-tingnan nila yung paggawa ng fries at saka chicken joy. Now, alam mo, ngayon, friend ko siya sa FB. Ngayon, yung mga nakakasama niya, mga celebrity. Saan siya nagmula? Saan siya nagmula? Sa crew. Naning gagawa ng crew, palis-palis, pupulis. At ang sabi ng kapatid ko, never siyang na-late. Ang tagal niya doon sa Jollibee, hindi daw siya na-late. Amen? So, ibig sabihin, patse masipag ka, ating kang goal, ating promotion. At nakikinig, di ba, bago mag-start, lalo na sa Jollibee, even nga sa Pure Gold, may ganun, ino-orient sila. Ino-orient sila, di ba, sa Pure Gold, ino-orient bago magsisimula yan. Di ba? Tapos ang doon, magpe-pray pa sila, lalo na yun sa Pure Gold, di ba? Ngayon, parang ganun yun ang ginawa niya, sabi nung kapatid ko, may kiramdam niya. Ngayon, saan siya nagmula? Kaya sabi mo sa katabi mo, yun ang bunga ng marunong makinig at masipag. Amen? So, hindi Kristiyano yan, ha? Hindi Kristiyano yon. Amen. Paano pa tayong Kristiyano? Nakukuha po ba natin? May tulanin naman ni Tita Son. Yan po. So ano pa? Ang sabi dito, no? Malapit na po akong matapos. So sabi dito, katulad ba tayo ni Mary o ni Martha? No po, pagdating ng Panginoon, parang nakikita ko si Mary, Lord, dito ka. Dito ka.
No? At nakinig siya. Sabi, nasa paanan siya ni Jesus. Samantalang si Marta nandun sa kusina. No? Anong ginagawa ni Marta? Busy yang nagluluto siya. Busy siyang inihiwa yung panchicken joy. Amen? Busy siya. Kaya nga ano pa sabi niya, oh Jesus, Panginoon, tingnan mo siya. Ayaw niya akong tulungan. Ano sabi niya? Marta, Marta. Masyado kang busy. Amen? Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin yung mensahe ng Panginoon? Ang sabi po dito, our life should be characterized by giving to others. A true follower of Jesus is a life giver. Amen? Amen po ba? Kahit ano pang sabihin nila sa iyo, basta alam mo kung ano yung tama. No po, sa Panginoon. O, life giver po ba tayo? Amen? Wala naman masama kung ikaw ang magpapakumbaba. Amen. Hindi ibig sabihin nagpakumbaba ka, kasalanan mo. Kasi si Jesus ganun siya eh. Nung nagkasala po, kung alam niya si Judas, alam niyang magbe-betray niya si Peter. Nagbago ba yung tingin niya sa mga disciples niya? Hindi. No po. Kaya nga po, minsan, sabi ni Pastor Jing nung minsan sa akin, sabi na, lata nga karapat, talagang makanya yung biyembi niya ng Lord. Kaya katam. We need to accept the fact, no? Kahit anong tawag doon, na meron kang naririnig o whatever, kailangan mo pa rin tanggapan kasi yapin yung turo ng Lord dito. Amen? Nandyan po ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo, tanggap mo ba yan? Oh, eto pa. Oh, tingnan mo uli. Pinatawad mo na ba yan? Amen? Amen po? So sabi dito, ang buhay daw po natin ay kailangan nakakarakterize by giving. Sabi dito, our love, amen, our life to others. Amen po ba? Kahit sabihin na natin na parang, ang tawag doon na mamarderanda na ka, okay lang yan. Basta't balo mo na yung tinatayuan mo ay tama sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kasi sabi dito, lahat ng mga true follower of Christ ngayon, sabi dito, a true follower of Jesus is a life giver. Lahat ng mga life giver dito, magsabi ng praise God. Amen? Not just at Christmas time. Amen? Mamiya kong yan kasi Pasko. O paano pa siya din na December 25, yan nakamamya. Diba? Kaya nga po sa mga Kristiyano, amen? Hanggat lalo na po kung may sinasabi si Lord sa atin na to lead us to bless this person. Alam niyo yun? Sino po dito yung sino dito yung, tulad po niya, no? Christmas season. Sino po dito yung nag-ask sa Panginoon na sinabi mo na, pinaplano mo na, no? Lord, ina-ask mo si Lord kung sino yung mga taong, sino po yung, no? Sino po yung meron na po ba tayong ganon? Hindi dahil dun sa kung ang tawag doon na, Pastora Mana, paano ko magaling? Wala pa akong hawak. Hindi po yun. Ang sinasabi ko, nag-ask na po ba tayo sa Panginoon? Na po. Nag-ask na po ba? Wala pa po tayong hawak na po. Pero, nag-ask na po ba tayo sa Panginoon? Lord, sino ba yung ililid mo sa akin to bless? Hindi lang po sa araw ng Pasko. Na po. Sino po yung mga tao na ililid mo sa akin to bless? Amen? Amen po ba? So, malay mo yung katabi mo. Amen? Yung mga yung katabi mo? No po? Lalo na po, yan. This season, amen? Yung season na po na yan. No po? Yung season na po na, kasi po, di ba? Kasi po yan po yung sinasabi ng pinag-aaralan natin. This season, amen, yan po ay season ng, mas lalo natin, amen, pahalagahan, amen, yung ibinigay ng Panginoon, amen, about generosity, about sa pagbibigay. Amen po ba? So, natanong na po ba natin si Lord? No? Naplano na po ba natin? Itong person na to, gusto kong i-bless. Itong person na to. Amen po ba? Alam niyo po bakit? Kapag po kasi ganun tayo, no po, so makikita po natin dyan, no po, na bagamat wala po tayong hawak, pero kasi po ang lahat po ng bagay nagsisimula sa desire.
Tandaan po ninyo yan, nagsisimula yan sa desire. Amen. Nag-ask ka ba sa Panginoon, eto yung mga person. Lord, last year po, ito yung ginawa ko. Lord, ano yung gagawin ko ngayon itong taon na to? Nagtatanong po ba tayo sa Panginoon? Uwe. So, amen? Amen? So, ang sabi po dito, not just at Christmas time, but throughout the entire years. Amen? Entire years or even po sa mga susunod pang mga taon, sa susunod pang mga araw, sa susunod pang mga linggo. Amen po ba? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Generosity is part of our identity in Christ. Gusto ko to. Amen? Ang pagiging mapagbigay daw ay bahagi daw po kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Generosity is part of our identity in Christ. Sabi dito, and should be our natural response. Buri kitang natural response. Ibig sabihin, natural kaya kayo mapamye. Ala ko pang ikit, itang naturaling mayimot, kaya buring, di ba? Naturaling mayimot. Amen? Amen po ba? Ako kasi personal, ayoko nakakasama yung mga ganun. Opo, totoo, lalo na po sa ministry. Opo. Kasi po alam nyo si Jesus po kasi, di ba? Sabi po kasi dito, generosity is part. Sabi natin, is part. Is part of our identity. Why? Because Jesus Himself is a generous person. Amen? Amen? So, asan po yung mga kamay natin? Amen? So, kailangan like giver po tayo. Open. Tamo po makanyan. Ne po? Kasi po sa paglilingkod sa Panginoon, sa ministry po. Amen? Sa ministry po. Marap ko pa ako. Punta na kayo magdaldal. Mayapit na akong mayari. Tandaan po natin, sa paglilingkod sa Panginoon, lahat po involved. Our time, our strength, hawakan niyo yung bulsa niyo, even our bulsa. Kasama po lahat yan. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? May mga pagkakataon, ayun sinasabi ko, sacrifice. Amen? Isa-sacrifice mo yung pang-shopping mo, isa-sacrifice mo yung pambili mo ng ganito, kasi you want to be part, you want to be blessed this person. Amen ba? Nandyan ba tayo? Sabihin natin, ako yun. Generosity is part of our identity in Christ and should be our natural. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, dahil yung tatay mo mapagbigay, matik, kailangan mapamye ka naman. Nung yung tatang mo mapamye, ay mga onliners, kung yung tatay natin mapagbigay, mayimot ka, anak nakakaya. Diba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Diba? Kasi tatang-tamo, natural yung mami. Ika, anak na ko, natural. Sabihin mo, natural, mapamye ka naman. Amen. Nandyan po ba tayo? Natural ang pagbibigay, natural ang nagmamahal. Amen. Amen. Natural response to God's blessings and provision. Sabihin mo, share your blessing. Amen. Makikita po natin yan in 2 Corinthians 9:8. Nandyan ba yan, ate? But this I say, he who sows, sabi dito, sparingly will also reap sparingly. And who sow bountifully will also reap bountifully. Amen. Kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Amen. Kamo basta makapalad. Kailangan biyasa kang mananam. Kamo, kakuya yan. Kailangan biyasa kang mag-give. Amen. Di papasobrata ka niyan Di po? Kailangan pa siya, I receive. Kailangan kang mamye. Stretch out. Practicean mo ito. I receive and then stretch out. But siya binless na ang Lord. Binless na ang Lord. I receive and then stretch out. Amen. Nandyan ba tayo? Okay, conclusion. Yes, may harita na. Thank you, Lord. Ang sabi po dito,
What can you do this Christmas to extend giving beyond your own home? Oh. What could you offer to someone? Oh, hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. What could you offer to someone in need? What gifts can you give that are cost for free? Oh, ulitan kayo kutang, tigdota mo ulit. Sabi dito, sa paparating daw po, no, itong season na to ng Kapaskuhan. Sabi dito, no, ine-extend daw po natin yung ating pagbibigay maliban po sa ating miyembro ng pamilya. Yung iniisip mo na, I need to bless this person, itong mga person na to kasi in need sila. Andyan po ba tayo? Amen? So, iyan po yung ginagawa ng church. Amen? And sabi dito, maliban po sa tahanan, maliban sa paghahanda po natin na regalo sa mga anak natin, sa mga apo natin, pinipreferred kung ano yung food na kakainin natin. Sabi dito, maliban po doon, ine-extend po ba natin? Beyond that, labas sa ating homes, labas sa ating tahanan, yung pagbibigay. Amen po ba? At ang sabi dito, ano yung kaya mong i-offer dun sa tao na yon? Pastor, ikagawa, no? Ali po, dino po, kasi minsan yung mentality na, Pastor, ikagyume yan, no? O bakit malapit na ang mayaring negaral? Di ba? O bakit ang gangeni? Mabiyeta mo pa. Buri na sabihan, bilas nakatamong Lord. Magbayo tamo mo po, according po kitang mindset tam, yung sa mga response natin. Sabi dito, what could you offer to someone in need? What gifts? Anong regalo? Ang sabi dito, you can give in that person for free. Sabihin mo, for free. Amen. Eya po itang mag-expired niya. Marami po kasi free. Kaya pinamibigay kasi malapit nang mag-expire. Amen. Kapag nagbigay tayo, sabihin mo sa katabi mo, no expiration date. Kaya ka nagbibigay kasi malapit na ma-expire. No, hindi po ganon. No po, kapag nagbigay po tayo, no po, kailangan po walang expiration date. Amen. Meron po tayong natutuhan. Sige po, manalangin po tayo sa Panginoon sa oras na to. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, for this season, Panginoon, Lord. This season, Lord, na kung saan, Lord, inaalala ka namin, Panginoon, sa iyong pagkasilang na muli, Panginoon. Para magkaroon po kami, Panginoon, ng kaligtasan, magkaroon po kami, Panginoon, ng buhay, Panginoon, na buhay na walang hanggan, Panginoon. At sa oras na to, Ama, Lord, this season is a season, Lord God, wherein, Lord, yung pagiging Panginoon na generous, Panginoon, yung puso namin, Panginoon, na handang magbigay na walang reservation, Panginoon, Lord. Handang magbigay, Panginoon, sacrifice, Lord, sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, in need, Lord Jesus. Sa oras na to, Ama, patuloy po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Hayaan mo, Ama, Lord, this season, Panginoon, Lord, patuloy, Lord, ma-sit in po sa aming puso, sa aming kaisipan, kung papaano po, Panginoon, yung naging example ng aming Panginoong Jesus. Mula nung siya ay isinilang, hanggang sa kanyang pagmi-ministry. Kaya kami ngayon ay naririto, Panginoon, because of that life, Panginoon, na ibinigay niya sa bawat isa sa amin, Lord. Dalangin po namin, Lord, sa oras na to, yung tala, Panginoon, na aming sinusundan, Panginoon, the light that comes from you, O God, will be manifest, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Will be manifest, Lord, even, Panginoon, Lord, sa lahat po, Panginoon, Lord, na nakakakita sa amin, Panginoon. Lord, the spirit of Christmas, O God, not only, Lord, in this season, but, Lord, most of all, O God,
every season, every day, Panginoon, ay Pasko sa mga buhay namin, Lord. Because we know, oh God, it's remind us, Lord God, the meaning of Christmas ay ang pagkunita ng iyong pagkasilang, Panginoon, sa ikatutubos ng sangkatauhan. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin, Lord, binibless ang lahat po ng aming mga manonood, lahat ng mga onliners, and even po lahat, Panginoon, na nandito sa mga kapatid, Lord. I declare right now your protection. I declare right now, God, the love of the Father be moved, Lord, in our lives, oh God. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord, patuloy po namin kiniklaim, oh God, the victory, kiniklaim po namin, Panginoon, Lord, the prosperous life, the provision, the blessing, oh God, na nanggagaling po sa iyo, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving.